Yang TVJ, wala ka pa sa mundo, marami nang napatunayan yan kumpara sa'yo. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So, special shoutout po kay Maliari Mascarinas. Lagi po siyang nanonood sa ating update. Salamat po sa suporta. God bless po sa inyo. So, eto na at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa ratings po ng EAT for October 4, 2023. So, ang It's Showtime po, ang ratings po nila ay 2.8% at ang Tape Bulaga naman ay 3.4% at ang EAT sa TV5 ay 4.3%. Ayan, nakitang-kita sa hula na mataas talaga ang EAT. Hindi sila nagiging pangalawa. Nakitang-kita naman natin at palakpakan natin ang EAT. Samantalang i-share ko lang ito sa inyo ha. 'Di ba sa topic natin kahapon, itong FB page po ni Atasha may 88k na followers. Ngayon po pagkagising ko, pagka-check ko po kaninang umaga, ito na po yung followers niya 101k followers na po at 22k na likes. Ang bilis dumami ng followers ni Atasha, no? Road to 500,000 na po agad ang kanyang followers sa Facebook. Naging matunog na si Atasha, no? Talagang ganyan naman eh. Lahat ng mga hindi pa masyadong kilala, no? Kapag talagang hinandle ng TVJ yan, nandiyadyaan na. Nakikilala na sila hanggang sa maging successful na sila. No? Iba talaga mag-handle ang TVJ, no? So, congrats, Atasha. Deserve mo yan. Isang patunay lang na maraming nakaka-appreciate sa talentong meron ka na siyang showcase mo sa EAT. Hindi ka nagkamali ng show na pinili. Samantalang, i-share ko lang din sa inyo itong post ng Kapatid Buzz, ano? Sabi dito, mga kapatid, alam mo ba, ang News 5 ang kauna-unahang news organization sa bansa na gumamit ng sign language interpretation para maghatid ng makabuluhang pagbabalita sa telebisyon. Una itong sinimulan ng i-launch ng News 5 ang pinakabago nitong primetime newscast na aksyon noong 2010. Matapos nito, napanood na rin sa ilang newscast ang sign language interpretation gaya ng TV Patrol ng ABS-CBN at 24 oras ng GMA. Matapos ang higit isang dekada sa telebisyon, nagtapos ang programa noong 2020 dahil sa pandemya na naging daan naman upang ipanganak ang Frontline Pilipinas na isa na ngayon sa mga pinagkakatiwalaang newscast sa bansa. Now you know, kapatid. So, ayan po yung picture na binahagi po nila, no? Alam mo ba, ang aksyon na dating primetime newscast ng TV5 ang nag-pioneer ng sign language interpretation sa pagbabalita during its launch noong 2010. So, ang TV5 pala yung nauna sa sign language na yan. Tapos, ginaya na lang po ng iba, ABS-CBN at ng GMA. Isang patunay lang na itong TV5 po ang
nakaunawa sa may mga kapansanan, lalo na po ang may mga diferensya sa pandinig. Importante din yun, yung sign language na yun, no? Para syempre, hindi lang naman sa mga no, kundi sa may mga kapansanan din, na talagang maunawaan nila kung ano yung nangyayari sa mundo. Karapatan nila yun na malaman kung ano yung nangyayari ngayon sa bansa natin, hindi man sa bansa natin, sa iba pa, at kung ano yung mga pangyayari pa, no? Para maging aware ng lahat. Samantalang trending ulit si Maine Mendoza sa Twitter kahapon dahil marami talagang mga fans ang nakamiss sa kanya na gustong makita siya sa EAT. Todo kalampag ang ilan kay Maine Mendoza na magbalik na ito sa show. Kaya naman ang Twitter at ang patrending po si Maine Mendoza ang kanilang sandata para makarating po ito kay Maine Mendoza na miss na siya ng mga fans niya. No? At nagbahagi naman po si Maine Mendoza ng 2 picture sa kanyang Instagram, kuha po sa ibang bansa na minodel ang kanyang OOTD kahapon na siyang umani po ng libo-libong reaksyon mula po sa mga fans niya. Kita nyo naman po yung post ni Maine Mendoza na picture, 40K, mahigit ang nag-react. Tunay na phenomenal itong si Maine Mendoza. So, Kita mo yan, no? Si Maine Mendoza, no? Dati nagsimula siya yung parang hindi siya nagsasalita. Di ba mga Tony ba tawag yun? Hindi siya nagsasalita, parang ganun lang yung umaarte-arte lang siya ng mga galaw niya. No? Pero ngayon, nakita naman natin ang isang Maine Mendoza. No? Siyempre, na pangasawa niya din, yung kilalang artista, talagang magaling din umarte, no? At nasa politika ngayon, si Arjo Atayde, no? At nakita naman natin na blooming lagi si Maine, no? At saka talaga naging trending talaga noon yung tambalan nila ni yung Alden, 'di ba? Naging trending talaga 'yon, naging dun talaga ang nag-boom sila no? Syempre iniisipan sila ng mga segment Kumbaga, yun ang naging magandang segment kay Maine tsaka kay Alden nung mga panahon na yon. So, ngayon si Alden nasa ibang channel, di ba? Si Maine nandito, pero ngayon nakita naman natin ang saya ni Maine, no? Lalo't-lalo na't may asawa na siya. At ngayon na medyo nagpahinga siya dyan sa EAT, sigurado yan, babalik at babalik din yan. Hindi niya makakalimutan kung saan siya nagmula. Kumbaga, syempre ngayon, kailangan niya munang i-enjoy yung sarili niya, lalo't-lalo na at mabigyan ng time yung asawa niya. At syempre, kung magkaka-baby sila, kung magka-baby, di ba? Mas maganda yon. Pero sa soon, di ba? Lalabas-labas sa EAT yan. Sure yan. Uwi ka na ha. Gusto naming makita kung gaano karayot ang EAT pag nagkasama kayo nitong si Atasha Mulak. Samantalang pag-usapan naman natin ang headline natin na kung saan itong si Buboy pala tila naghamon sa TBJ. Umanat na naman ang batang maliit, nagagasol ang laki. Sabi po ni Nanay Christopher. Ano na naman, hamon mo? Nako ha? Kala mo naman, Diyos ko. Ay. Yan ha, tahimik na po ang lahat. Tahimik na din si Joey De Leon. Pero siya eto at bumanat na naman. Naghamon na naman siya ng gulo at pag kinuyog naman siya ng milyong supporters ng TBJ, iiyak-iyak at magdadrama na naman siya. Pagkaganyan na tahimik na po lahat, wag na sanang umepal at magparinig pa. Kasi okay na tayo, di ba? Masaya na kami. Masaya na kami kay Atasha at sa EAT at sa bagong segment nila. Tapos eto, at nababalitaan kong bumanat na naman pala sa show itong si Buboy Villar at syempre sa TBJ. So ganito po kasi yan sa quick response na segment ng Tape Bulaga. So bumanat itong si Buboy, sabi niya, hindi na daw kailangan pang manghula-hula ng password para manalo. Abay, EAT ang pinatatamaan yan, na kung saan ang TBJ ang nasa segment na yan, yun ang pinatatamaan po ni Buboy. So nilait niya po ang isang segment ng EAT na kung saan ando doon po ang TBJ at sila po ang nagmamaniobra ng segment na yun, yung may hula-hula po na number para po manalo po kayo ng mga cash at syempre ng tindahan ni Aling Puring. So yun po yung binanata nitong si Buboy Villar. Isang kabastusan yun, 'di ba? Hindi naman pinupuna ang segment nila diyan sa Tape Bulaga. Tapos ganito. Pero ayan ito yung nagpapatunay na meron talagang nauuna na bumabanat, 'di ba? Tapos, kapag nagparinig si Master Henyo Joey De Leon, kapag nagpadaplis na naman siya, sasabihin na naman na
si Joey De Leon, ayan na naman, tumitira na naman. Ayan yung sinasabi ko dati. Hindi magre-react ang isang Joey De Leon o hindi siya magpaparinig kung hindi sila pinaparinggan ng iba. Tama ba? At syempre, ito naman si Buboy. Sana naman hindi ka na nakikisali at ginagawa mo na lang ang pagiging host mo, ang trabaho mo dyan sa Itbulaga. Nandiyadyaan ka na Nabigyan ka ng pagkakataon para maging host. Pero yang binibira mo o pinaparinggan mo, yang TVJ, wala ka pa sa mundo, marami nang napatunayan yan kumpara sa'yo. Kung mawala man ang TVJ sa mundo, malaki na ang magiging tatak niyan at markang maiiwan niyan sa lahat ng mga Pilipino. Para kasing naging host ka lang dyan sa Itbulaga, akala mo kung sino ka na. Akala mo kayang-kaya mo na lahat. Akala mo kayang-kaya mo na sila. Akala mo natapatan mo na ang TVJ. Hello? Isa pa, hello? Parang ang dami mo nang napatunayan sa mundo. Hindi yung ibig sabihin ng napatunayan mo sa sarili mo na naging host ako ng Itbulaga. Nagkaroon ako ng bahay sa pag-aartista ko. Nagkaroon ako ng kotse sa pag-aartista ko. Nagkaroon ako ng negosyo sa pag-aartista ko. Natural, trabaho yan. Lahat yan, mabibili mo. Pero ang nagawa ng TVJ, hindi mo matutumbasan yun. Lalong-lalo na yung Itbulaga na yan. Hindi kayo magkakaroon ng Itbulaga kundi dahil sa TVJ. At wala kayong pagtatrabahuhan na Itbulaga kundi dahil sa TVJ. Lahat ng tinutungtungan nyo, lahat ng pinapakinabangan nyo ngayon, pinaghirapan ng TVJ. TVJ ang may gawa niyan. TVJ ang nagpasikat niyan. Wala nang iba. Kung ikaw gumawa ka ng sarili mong show, gumawa ka ng sarili mong pangalan, kaya mo kaya? Kaya ng ginawa ng TVJ. So itong si Buboy, eto at gumawa na naman po ng ingay. Maari din naman na binabasa lang niya po yon yung sinasabi niya sa teleprompter nila. Maari din na may nag-uutos sa kanya. So hindi natin... Kung may nag-uutos sa kanya o kung may nagbabasa siya, para naman siyang uto-uto. Diba? Kung ikaw may respeto kang tao, kahit iutos sa'yo yun ay, hindi ko gagawin yan. Malaki respeto ko sa TVJ. No, kahit ba sabihin mong ka-rival yan ng ng pinagtatrabahuhan mo Inirerespeto ng mga tao, kung nirerespeto mo sila, hindi ka papayag kahit anong mangyari. Ano yung nag-iuto-uto ka lang? Di ba? O sasabihin nila sa'yo, dodoblehin namin bayad sa'yo, magsalita ka, paringgan mo sila. Ganun ba yon? alam kung ganun nga. Baka gusto lang nila ulit ng simpatya dahil hindi na sila pinag-uusapan. Plus, lalong lumalagapak ang online viewers nila. Kaya kailangan po nila ulit mapag-usapan kasi hindi na natin sila nako-content. Hindi na po sila nako-content ng mga TVJ supporters at vlogger. Kaya eto na naman po at bumibira na naman itong si Buboy Villar at yung ilang mga taga-tape Bulaga, no? So, pag ito namang si Buboy ay binanatan po ni Joey De Leon at ng mga TVJ supporters, magdadrama na naman po ito at pagpapaiyak-iyak na naman ito sa Spio Marimar, no? So, pag ito narinig ni Joey De Leon, nako, ewan ko na lang dito kay Buboy Villar. So, kung ako sa'yo, Buboy, manahimik ka na lang siguro. Kung ayaw mo ng gulo, kasi kami mga TVJ defender at ang TVJ, lalo na po si Joey De Leon, nananahimik na po yan Hindi na po yan madalas magpatama unlike dati na talagang sunod-sunod po. Halos araw-araw nagpapatama po si Joey De Leon. Pero ngayon parang umano na po, naglaylo na po siya, hindi na po siya gaano nagpapatama. No, tahimik na po si Joey De Leon. Tapos eto, si Buboy Villar bumanat na naman. So eto po, ipaparinig ko po yung sinabi niya sa inyo. Baka naman kayo natatawa sa susunod. Tama, hindi mo na kailangan panghula ng password. So, narinig nyo po, di ba? Hindi nyo na kailangang manghula ng password. Tapos, itong si Yorme ay tawang-tawa sa binanat or sinabi po nitong si Buboy Villar. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Durst TV. Ayan mga katunay si Buboy na naman. Ano mako-comment nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.